Yan, good morning. Good morning mga idol. Welcome po muli sa ating channel. Alam niyo ba, nitong mga nakaraang araw, bago sumapit ang bagong taon, nagplano na kaming pumunta dito sa Bataan. Kaya, pagsapit ng 31 na kasalukuyang maghihiwalay ang taon, ay naghanda na kami para tumulak papunta rito. Kaya yung araw na yon, siyempre, alam naman natin pagka mga ganong araw at oras, busy ang lahat ng mga tao. Ngayon, sa kabila ng okasyon na yan, ang bawat tao ay may kanya-kanyang obligasyon para idaos yung kanilang tinatawag na bagong taon. Kaya naman kami, bagamat busy rin kami sa ganyang okasyon, isinabay na namin sa paghahanda yung aming pagpunta sa lugar na ito. At baga rin kaming gumayak pagkatapos ng putukan at selebrasyon ng kainan. Mga bandang alas 2, alas 3, ay nagpahinga na kami at natulog na. Pagdating ng alas 4:30 o alas 5, bagamat hindi kami masyado nakatulog, kulang sa tulog, sinikap na naming bumangon para gumayak papunta rito. Eksaktong alas 7 ng umaga, bumiyahe na kami papunta rito. At ito nga, nandito kami ngayon sa Bataan, na kung saan kami malimit magbakasyon. Before pandemic, halos buwan-buwan ay narito kami. At ang katunayan nga, muntik kaming abutin ng pandemic sa lugar na ito. Imagine kung gaano katagal yung buwisit na pandemic na yan. Kung inabot kami rito, ay di yung iniwan naming bahay, pagbalik namin bulok na rin. O baka pinugaran na ng kung ano-anong mga hayop. Pangunahin na yung mga daga na siyang kalaban natin. Mabuti naman, nakauwi kami agad bago nagdeklara ng lockdown. Tama-tama makauwi kami na Makati, mga 2 days after, nag-lockdown. O imagine, ayaw pa nung misis kong umuwi kami noong mga panahon na yon. Gusto niya, bumilang pa kami ng mga ilang araw. Nagyaya na ako. Sabi ko, uwi na tayo. Dahil mula nung dumating kami dito, nagpakatay nga kami ng baboy. Siyempre, yung mga kliyente na kumuha ng baboy, siyempre, antayin naming maningil. Antayin naming masingil yung mga inutang. So, yung iba, siyempre, hindi naman natin mapapwersa agad lahat na masisingil mo. Dahil, naunawaan mo rin yung kalagayan ng mga tao. Sabi ko, ipaubaya mo na lang yan doon sa kapatid mo. Siya nang balang maningil. Ipadala na lang sa atin. Uwi na tayo. Di umuwi nga kami. Yun, after 2 days, nag-lockdown. Ay kung nagkataon, nandito kami inabot. Goodbye, Haro. Di ba? Gaano kahirap yun? O di, naging pabigat pa kami sa mga hipag ko. Kaya ngayon, yun ang parang naging karanasan namin during lockdown. Asa si Jaynard, mamaya na uwi. Papahatid na ako kay Rumbay, papasok na yun eh.
Ma, kayo na lang kumuha kay kuya ah. Okay. Kaya nga nung time na yon na Uwi na ako. nakauwi na kami, nung medyo lumuwag na, balak namin bumalik dito, Dinard, ma. nauso naman yung no vaccine, no ride. Kunin mo na kay kuya. At totoo niyan, ayaw sana namin magpabaksin. Dahil nga, hindi naman kami naniniwala sa testing lockdown na yan, mga ano na yan eh. Napilitan kami dahil nga doon sa no vaccine, no ride. Kaya kami pagpabaksin. Ngayon, Dela, mula. mula nun, eto, palagi na naman kami nandito dahil nga, yung misis ko, tsaka itong mga hipag ko, sosyo-sosyo sila sa pag-aalaga ng baboy, tulong-tulong. At sila namamahala dito dahil kami nga, nasa Makati kami, sila namamahala dito. Tulad ngayon, mga idol, andito kami ngayon dahil nga, nakatakdang mga anak na naman yung isa naming alaga. Kaya andito kami ngayon. Hindi namin alam kung hanggang kailan kami mananatili dito dahil pag nakapanganak yon, sakripisyo yon. Sabi ni Kuning wala na raw 5 kilo. Pero Ngayon? okay naman. Laro ang bisahan? Depende sa... Ayan, dito kami ngayon. At bilang yan natin. kahapon, Ah, nagpunta kami sa isang lugar sa ito naman, parang ano yun pasyalan dito sa Bataan. pabuti ng 42 Sa lugar ng, Dagdag ka pa ng yung tinatawag nilang Tanato. Kaya nga pinalagaan. Oo. Napakagandang pasyalan nun mga idol. Nasa tuktok ng bundok yon pero dinadayo. Oo, dinadayo yon ng mga kung saan saang lugar ng Metro Manila at iba pa. Napakaganda. Doon kami nag-overstay in kagabi. At kanina lang kami umalis. Kaya napakagandang pasyalan yun. 40 days na kako. Ang luwag. Hektarya yata yung lapad doon eh. Daig pa, luneta. Although nasa bundok siya, maganda. May mga cottage doon, kubo-kubo. Pero bibiliban mo mga idol, yung bawat kubo doon may aircon. Oo, may tinuluyan kaming kubo doon. Dalawa yung kubo doon na inakupa namin. May aircon. Bihira ka makakita ng ganung kubo na may aircon. At maraming beach o mga pasyalan na may mga kubo walang aircon. Isa lang ang ano naming may aircon na pinuntahan namin sa lugar ng Batangas, sa Liang, na yung pinagdadausan ng ng uno. Kaya nga, dito sa Bataan, maraming magagandang pasyalan dito na hindi lang nadidiscover ng marami. O kagaya ko. Kailan balik-balik na ako rito, ngayon ko na nakita yung lugar na yun. Bagamat nakakatakot yung daan, sulit naman pag nakarating ka sa taas. Oo, lahat ng kaba mo at yung takot mo doon sa dinadaanan mo dahil winding road eh. Tapos, ang tarik. At kung mahina-hina ang sasakyan doon, mahina-hina ang driver mo, malamang itirik ka, baba lahat yung sakay mo, aahon mag-isa yung sasakyan. Maglalakad kayo. Pero, kumunga yung kotse ng anak ko, kaya-kayang iahon. Ayaw ipaalam kasi sinama mo sa vlog. Binanggit mo pa, bago ka rin. Inarkila lang yung kotse na yun sa rent-a-car. Okay naman. Sulit din. Bagamat mahal ang pagkaka-arkila, siyempre alam niyo naman, pagka-rent-a-car. Lalo't galing ka ng Maynila. Yun. Ayun, bumiyahin na sila pabalik. Kasi halos 2 araw lang yata ang kontrata doon sa rent-a-car. Wow, okay naman, bago pa yung kotse na yun, pero siyempre, mamimili ba naman kami ng pangit na baka may tiri kami sa layo nito. Di ba? Pero mahal ang pagka-arkila. Hindi ko na sasabihin, baka kasi maging commercial pa. Pero marami naman siguro, alam naman nyo, may mga rent-a-car talaga. Mamili ka kung ang arkilahe mo yung van, kotse, o kaya yung
pangkargo. Ayun, doon kami galing, oh. Ay, nauna na sila umuwi kasi ita-turnover na yun, eh. At may pasok na sila pati. Naiwan kami rito. Dahil nga, yung baboy namin nga, manganganak, eh. Kumbaga, kabuanan, eh. Yun ang hindi ko alam kung hanggang kailan kami rito. Kaya mga idol, kung may mga plano kayong pumasyal dito sa Bataan, hanapin nyo yung mga magagandang tourist spot. Marami rito nun. Hindi nga lang natutuklasan ng iba nating mga kababayan, lalo't mga taga Maynila. Isipin mo nga ako, tagal-tagal ko nang pabalik-balik dito eh. Kagabi ko lang narating yung lugar na yon. Pero hindi lang yon, marami pa pala rito na masigit pa doon. Kaya pagkakarating ka ng lugar ng Bataan, lalo't may kamag-anak ka, parang ayaw mo na umuwi ng Maynila eh. Unang-una, presko, tahimik. Tapos ang lamig. Hindi pa polluted. Hindi ka guys sa Maynila, polluted, di ba? Ay dito, bibiliban mo yung kubo na tinulugan namin eh. Ang lamig-lamig na, may aircon pa eh. Tapos bumanat pa ng ulan. Oh. Pero sulit naman. Kahit medyo may kamahalan ng rental, sulit naman. Hindi ka magsisisi. Ngayon din naman yung rent-a-car. O, di ba? Kaya mga idol, kinakamusta ko lang kayo dahil nga, siguro marami sa inyo, itong nakaraang bagong taon, ay naging manigo ang inyong bagong taon. Sabi nga, manigong bagong taon. At totoo niyan may iniwan pa kami mga handa sa Makati bago kami umalis eh. Pero bahala na yung mga uuwi ngayon doon. At dito naman, nag-celebrate din kami rito. Kagaya kanina, ang ganda ng kainan namin. Oh, sabi nga nung dalawang pamangkin ko eh, sawa daw sila sa pagkain eh. Siyempre, iba rito, probinsya to eh. Pero yan ang bibiliban mo mga idol, ano? Kahit gano kahirap ang isang lugar o ano, pagdating ng mga ganyang okasyon, makikita mo talaga na ang mga tao nagsisikap kung paano nila may dadaos yung kanilang pagsasalo-salo at pagsalubong sa bagong taon. Di ba? At itong nagdaang bagong taon, marahil, karamihan dyan may mga dinadalang problema, ay pasamantalang nakalimutan. Lahat naman tayo halos may tinataglay na problema, di ba? Pero pag dumarating yung mga ganyang pagkakataon, ay isang tabi muna yan. Hindi mo pwedeng isama yan doon sa okasyon na dinaraos. Bukod pa yung nakaraang Pasko, di ba? Ay hindi kami nagdadaos ng Pasko. Bagong taon lang. Binabatikos nga ang iglesia. Bakit daw hindi kami halubilo sa Pasko-Pasko? At may mga nagsasabi pa, may mga iglesia raw nagdadaos din ng Pasko. Okay din naman yung mga comment na nababasa natin doon sa bumatiko sa iglesia. Ang sabi ng mga iba nagko-comment, kahit anong relihiyon ka, tao ka rin. Na may karapatang magdaos kung ano man ang dapat idaos sa mga okasyong dumaraan. Which is tama siya doon. Wala nga naman pinipiling relihiyon yan. Pero pag ibinase mo sa Biblia, wala talaga sa Biblia yung Pasko. Inimbento lang yan para magkaroon ng kasiyahan ang mga tao na kinagisna na nga natin. Hindi lang tayo, buong mundo. December 25. Pero yan, nakaugalian na yan. Kaya dinadaos yan taon-taon. Tapos baligtad nga, may mga tao na pinag-uukulan ng panahon yung Pasko. At pagdating ng bagong taon, hindi na nila masyadong sineselebrate dahil bagong taon lang daw yan eh. Pero ang hindi nila alam, mas importante yan dahil dyan nakasalalay
kung ano magiging kapalaran nyo sa pagpasok ng taon. Di ba? Wala nakakaalam sa atin kung ano magiging kapalaran natin pagpasok ng taon. Kaya nga pagdating ng bagong taon, ipinagdiriwang yan at higit sa lahat, ipinapanalangin yan para sa pagpasok ng taon ay maganda ang maging epekto sa buhay ng bawat tao. Kasi nga, kaya higit na dapat paghandaan yan, dyan nga nakasalalay ang magiging kapalaran natin sa papasok na taon. O yung mga nakaranas dyan ng masalimuot na pamumuhay, ibaon na yan sa limot. Doon sa iwanan na yan doon sa nakalipas na taon. At ang harapin mo ngayon, itong kasalukuyang taon na pumasok. At sa pamamagitan ng iyong panalangin, sa iyong kahilingan, obserbahan mo kung papasok sa iyo yung matatanggap mo yung kahilingan mo. Pero sabi nga, ang maningas na panalangin, yung taimtim. Pero kung panapanalangin ka lang na wala naman sa puso mo, singaw, ay wala. Di ba? Pero importante, bago mag-iwalay ang taon, sama-sama kayo magpapamilya, ipapanalangin nyo yung nakalipas na taon at itong papasok na taon. Pagpapasalamat mo rin yung nakalipas. Siyempre, sumapit ka sa ngayong bagong taon. Ano man ang naranasan mo sa nakalipas, ipagpasalamat mo pa rin yun dahil nalagpasan mo. Nakarating ka dito sa bagong taon. Di ba? Bagamat may mga lumalabas sa social media at sa mga iba pang mga artikulo na itong taon daw na 2026 mas masalimuot at maraming hindi magagandang bagay na magaganap. Yan, mga inilalabas nila na yan, ayon yan doon sa mga bulaang propeta na hula-hula. Yung hula-lala. Yan. Pero ang higit mo dapat na panghawakan at panindigan, yung ating Panginoong Diyos. Dahil siya nakakaalam ng kapalaran ng bawat isa sa atin. At higit sa lahat, siya nakakaalam sa kanya nakasalalay kung ano ang kahihinatnan ng buong mundo. Yun ang dapat nating panaligan, hindi yung mga hula-hula, hula-lala. Dahil yung mga hula-hula, hindi rin nakakapagtaka, nakalagay sa Biblia yan, magsisilitaw ang mga bulaang propeta. At yan na nga, nagaganap na ngayon. Lumilitaw na. Di ba? At kung nagkataon naman, nangyari yung hula-hula nila, lalo silang paniniwalaan doon sa hinula-hula nila. Pero, ang hindi nila alam, nagkataon lang yon. Ang tunay na hula na nagaganap sa Biblia, yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. At yan, sabi nga, ang kanyang salita ay hindi magkakabula. Lilipas ang langit at ang lupa, datapat ng kanyang salita ay hindi magkakabula. Ganoon mga idol. O paano ha? Salamat ng marami sa maikli sandaling ito. Sinamahan niyo ako sa ating kwentuhan. At muli, binabati ko kayong lahat. Saan man kayong panig ng ating bansa naroon. Luzon, Visayas, Mindanao. Nawa ay nakamtan nyo ang masagana at manigong bagong taon. Gayon din naman sa ating mga idol na sa ibayong dagat. Saan man kayong panig ng mundo. Lahat tayo ay nakaranas magdiwang nitong sumapit na bagong taon. O bueno, ito po muli yung lingkod, si Boyet, ay pasamantala nagpapaalam para sa mga susunod pa natin mga video. Abangan nyo at sana, bago tayo maghiwa-hiwalay, huwag nyo naman kalimutan mag-subscribe at pumindot ng ating bell button para naman maging updated din kayo sa ating mga susunod pang mga video. O bueno, ano ha? Hanggang sa muli, paalam!